Sa pinagpalang araw sa inyong lahat, tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Pumasok na po tayo sa ika-19 na linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, huwag po nating kakalimutang magdasal at magsimba. Marahil po mga kapatid, dumating na tayo sa punto ng buhay natin na hindi na natin maunawaan o maintindihan ang mga bagay-bagay sa buhay natin. At minsan, napapatanong at napapaisip na lang tayo, bakit ito nangyayari sa buhay natin? And sometimes we ask the questions, why this happened to us? Or the question, why me? At kapag po hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito sa buhay natin, ang tendency po natin ay ang manisi ng ibang tao, ang magreklamo, at ang magalit sa Diyos. Lalo siguro kapag ang iniisip natin, bakit tayo naghihirap? Bakit kailangan natin itong danasin? Nagsisimba naman tayo, nagdarasal naman tayo, nagnonobena naman tayo, nagro-rosaryo naman tayo, nagbabasa naman tayo ng Biblia. Bakit kailangan mangyari ng trahedyang ito? At bakit sa atin pa nangyaring ito? Tayo naman ay tila malapit sa Diyos. Mga kapatid, minsan sa mga ganitong pagkakataon, madali tayong mapanghinaan ng loob. At kadalasan, ang pinakamadaling gawin kapag patong-patong ng problema ay ang tumakbo, ang layuan ng problema, ang pagsubok sa buhay. Kadalasan may mga darating pa sa punto na mas nanaisin na lang ang mawala sa mundong ito. Ito yung kalagayan ni Propeta Elijah sa ating unang pagbasa ngayon. He has fled and he ran away for his life because of the death threats that he received from Queen Elizabeth. And so he was so afraid, he was discouraged, he was overwhelmed and exhausted. And he even begged the Lord to stop this and take away his life. It is not just saying to the Lord, this is enough, but he actually said, this is too much. Kaya ang gusto na lamang ni Propeta Elijah, ang matapos ito, ang mawala siya sa mundo. And so in this lowest moment of his life, the Lord came to his rescue. He sent an angel, and the angel allowed him to rest. And he woke up Elijah and gave him the food and drink that he needed, not only once but twice. And this is our Lord. He is concerned to us. He is concerned with the things that are happening in our lives. He knows what is going in our life. He knows everything about us. Kaya ang Diyos pumunta sa pagkakataon na walang-wala, sukong-suko, hinang-hina si Elijah. At nung tila ayaw na niyang mabuhay, ang Diyos binigyan siya ng buhay. Binigyan siya ng kakanin at iinumin na nagpalakas sa kanya na ipagpatuloy ang buhay. At ito yung nangyari din sa ating ebanghelyo ngayon. The Jews were murmuring. The Jews quarreled among themselves because they could not understand the statement of Jesus when he said, I am the bread which comes from heaven. Hindi nila maintindihan at maunawaan ito sapagkat kilala nila si Jesus na anak ni Jose, San Pedro, at kilala nila ang pamilya
ni Jesus. Kaya hindi nila maunawaan na sinasabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit at ang sino man ang kumain ng tinapay na ito ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan. This was too much for them. They could not understand this. And so they began to grumble against Jesus. They complained to him. This is not just enough, but it was too much for them. For Jesus to tell them he is the bread which comes down from heaven. Pero ano po yung pinupunto ng Panginoon? Sabi niya siya yung tinapay na buhay na mula sa langit at ang sino man kumain nito ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan. And so here, the gospel is inviting us to go to Jesus, to the bread of life. And our response is our faith in Jesus, believing in Him that He is the bread of life who can sustain all that we need in life, all our hungers and thirsts in life. Kaya dito kapag tayo'y nasa punto na tila nanghihina tayo o sukong-suko na tayo sa buhay, magandang paalala sa atin na unahin natin puntahan ang Diyos. Huwag kung saan-saan, huwag kung kani-kanino, huwag kung saan-saan natin ipinagsisigawan yung mga pinagdaraanan natin sa buhay. Ang lahat na to ay dalhin natin sa Diyos. Ialay at ilapit natin sa Diyos ang lahat ng mga daladala o pasanin natin sa buhay. Ito naman yung nais ng Diyos sa atin. Ang kailangan lang naman niya ay ang manampalataya tayo sa Kanya, ang maniwala tayo sa Kanya, because our faith is that door which can draw us closer to Jesus, the bread of life. Kaya sana pag nabibigatan tayo sa buhay, una nating lapitan o puntahan ng Diyos. And according to our gospel today, Jesus said, it is the Father who draws us to Jesus, the bread of life. And hopefully, as we receive Jesus, the bread of life, our second reading tells us that we must take away all quarreling, rage, anger, insults, and every kind of malice. And let us allow this bread of life, our Lord Jesus Christ, to make us good in understanding and to be mutually forgiving to one another. Na sana yung pagtanggap natin sa tinapay ng buhay ay baguhin tayo at linisin yung mga hindi maganda sa atin. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.